So how's it going mga kamatis, mga kaibigan, and welcome back to another, slightly political content. Masasabi kong slightly political content kasi it's more of current events. And of course, in relation to Banat Bay at saka lagi ko kasing dinedebunk to kasi yung kanyang mga sinasabi ay outright fake news. Meron naman kasing mga sources ng balita, halimbawa ito, in relation to China, yan, China insists gentleman agreement under the Duterte administration. Doon pa lang debunk na agad. So, I do not wish to mislead people about doon sa kanilang propaganda that the Chinese government is such a wonderful friend. China is not a friend of this fucking country, mga kamatis, mga kaibigan. Pardon my verbiage, pero kailangan na po tayong tumindig para sa ating paniniwala. So, bibigyan ko lang kayo ng konting segue dito, lalong-lalo ni mga bago sa channel na to. I do sometimes political content, lalong-lalo na dun sa mga key issues na tinatawag ang West Philippine Sea, ang mga Dutertes ngayon because they are ruining this country in my opinion. And ayan, kita nyo, and of course yung sa West Philippine Sea. The West Philippine Sea is one of the most important topics na pwede natin pag-usapan today, and hopefully I do justice dito. Ngayon kasi si House Speaker kasi ito siya. Ano yan kontrabida ng mga DDS yan kasi nga he is the one who stopped the funding ng confidential funds ni Sara Duterte, yung naubos ng 11 days. For this year, hindi siya binigyan ng budget for confidential funds sa OVP, sa Office of the Vice President, and as DepEd Secretary. So dalawang budget yung hindi ibinigay kay Sara Duterte. So of course, this is a very important topic na kailangan natin pag-usapan. And ngayon titawag nila kay speaker kung ano-anong masasamang salita. It's because of that. Tambalus-lus daw yung mga ganyan. Pero it doesn't matter kasi ang importante dito, yung mga tao natin sa gobyerno is trying to fight back and trying to claim what is rightfully ours. Okay? So mga kamatis, mga kaibigan, pakinggan natin ang modern makapili na si Banat Bay. Yung hearing tungkol sa gentleman's agreement between China and supposedly former President Duterte, may schedule po ba yun? Shoutouts kay Erwin Tulfo. Kung meron akong paboritong Tulfo, si Sir Erwin yun kasi hindi masyadong ma-issue. Si Sir Rafi kasi medyo in the front lines lagi ng issue. So kay Sir Erwin, mukhang trabaho lang talaga. Tuloy natin. Before session adjourns. Yes, we have already, discussed this amongst the House leadership and with the committee chairman involved. So we'll try to, ferret out the truth. Kung ano ba talaga kasi, as our president said, he was horrified. So are we kasi nakaka-disappoint din yan Tama. Ito na naman sila. Okay, wag ka muna magsalita. Bibigyan ko lang kayo ng context kung ano nangyayari ngayon. So, right? So, una, let's watch kung ano yung ginagawa ng China ngayon sa atin. Earlier this morning, to a maritime patrol, the 4 Chinese Coast Guard Pidato 91 barrier along the entire... Binobomba tayo yun mas maganda to Earlier this morning, Okay, eto muna. Kinundina ng Amerika at Japan ang panibagong insidente ng pag-water cannon ng China Coast Guard sa mga barko ng Philippine Coast Guard at BFAR kahapon sa Bajo de Masinloc. Git naman ng China, may karapatan daw sila sa bahaging iyon ng West Philippine Sea. Wala na silang karapatan doon sa bahagi na yon ng West Philippine Sea kasi it's already been decided in the Hague Court. Okay? Para lang po dun sa mga hindi nakakaintindi nito, ito yung TLDR nun. Pumunta tayo sa International Court and we already won the rights to use that. Okay? Kaya nga, nasa EEZ natin yon or economic zone natin. Exclusive economic zone. Ibig sabihin, tayo lang ang pwedeng gumamit doon. Kaso, China is insisting their rights. Ang problema lang, yung UNCLOS na tinatawag, mahirap kasing i-enforce yan kasi walang police pang kalawakan na pwede,
tigilan niyo yan, walang ganon. So, ang China kasi ngayon, of course, sabi nga ni Machiavelli, might makes right. So, they're trying to muscle us out of that. Ang problema, we are not a very strong country. That is why, ang estilo ng ating gobyerno ngayon is to let the people know, to let the world know what China is doing. Kaya lang, people like fucking Makapili here, tong buratbay na to na isang Makapili ay, of course, they will push a Chinese rhetoric sa inyo na wala naman silang gentleman's agreement even though meron. Ayan, no? Kanino kayo maniniwala? Sa Daily Inquirer o dito na DDS for life. Siyempre doon tayo sa doon tayo sa tawag dito, doon tayo sa katotohanan. At ginagawa lamang daw nila ang nararapat alinsunod sa kanilang batas. Sa mga kuha ng team ni Rafi Tima kahapon, kita ang ginagawang pambomba ng tubig ng China sa sinakyan niyang BRP Bagakay ng PCG. Ang ilang bahagi nga ng barko. Teka. Malayo pa sa Baho de Masinloc, sumalubong na agad ang 3 barko ng China Coast Guard. Sa di kalayuan, nakaalalay sa kanila ang isang barko ng Chinese Navy. Sa isang punto, napahiwalay ang kasabay naming BRP Dato Bangkao ng BIFAR sa sinasina. So yan yung sitwasyon natin ngayon sa West Philippine Sea. We are being bullied out of something that we are has exclusive rights to use. Okay? Alam yon, nakakalungkot lang kasi that there are some people still defending the position of China when in fact dapat tayong i-unity sa mundong ibabaw na to is ito, yung pagkuha natin or pagbawi natin sa West Philippine Sea kasi there are so many natural resources there that we can use to alleviate our situation. And with that, mga kamats, mga kaibigan, pakinggan na natin si Banat Bay. Hello. Paulit-ulit na, ha? Ano naman kung paulit-ulit? Ikaw, speaker, makinig ka. Ikaw, speaker, makinig ka na mabuti. Yung speaker pa yung makikinig sa kanya, no? Someone, sabi niya nga, hindi siya nakapagtapos ng, sa UP Diliman ng music, okay? Kakasabi lang ng pinsan mo. Di ba? Horrified, blah, 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 blah. Kasi there's a secret agreement. Hindi alam ko ano yung pinagsasabi ng mga nakaraang opisyal. Iba-iba eh. Ganon, di ba? Well, that is true. Ayan, no? And China is saying na may gentleman agreement sila under the Duterte administration. What is wrong with that? Tuloy mo. Pati ang China, meron sinasabing ganito eh. Tapos, sumagot ang China. Anong sabi ng China? Sumagot ang China. Sabi ng China, walang ganyang agreement, walang secret. Sino-sinungaling ngayon? Yung article ng Inquirer, China insists gentleman's agreement under the Duterte administration. Clear. Merong gentleman's agreement. Wag na lang tayo doon pumunta eh. Pumunta na lang tayo doon sa retorika ni former President Duterte. 'Di ba? Ano ba yung mga sinasabi niya doon? Friend of China, Philippines, province of China. Napaka-positibo ni Duterte sa China. Even i-push pa natin yung idea na 'yon kasi remember during the times of dapat nagsasarado na tayo ng borders for Chinese tourists and Chinese expats dito sa Pilipinas because of COVID-19. Hindi ba panahon ni Duterte yung ayaw niyang gawin yon kasi baka magalit yung mga Chinese nationals. O, di ba? I mean, obviously, kung aalalahanin nyo lang yung timeline or yung history ng pagpapatakbo ni Duterte during his time, napaka-pro-China niya. And this rhetoric is also amplifying that, obviously. O, tuloy natin. Secret agreement, walang ganyang agreement. Sumagot na sila ng diretso. Sumagot. Sa Pangulong Marcos. Bakit ganito ka na naman? This is the problem eh. Sasabihin nila walang ganyang agreement. Pero just look at what's happening ngayon sa
sa balita. Tingnan nyo kung anong ginagawa ng China sa atin. And this is even covered by international news. Ano yan? Hindi ba ito nangyayari? Isn't this not reality? Mga kamatis, mga kaibigan, sino paniniwalaan nyo? Someone na may retorika na dina-downplay yung nangyayari sa China, or people like the news right now na pinapakita sa inyo yung totoong nangyayari. Our waters is being invaded. This is the reality of the situation. It is true that no one wants to go to war. Pero it is also not okay for a sovereign country like our country to be invaded in their own waters by these fucking Chinese vessels. Oh, ngayon nakikita na natin yung resulta. Ang ginagawa nila, inaano nila sinisiraan nila yung imahe ng mga politiko like si House Speaker to para ipakita lang sa inyo na walang nangyayari talaga sa China. It's all conspiracy, it's all propaganda. Okay, of course, something happened with this fucking with him and the Chinese government. They slept. Natulog yung literal na we were almost handed to China by this man right here, and he needs to pay. Kailangan niyang managot. A Congress inquiry, a Senate inquiry. He has to be sued for this because that is our waters. It is not constitutionally correct na ibigay mo lang ng ganon-ganon without even fighting. And there are soldiers, there are people, there are men and women who will fight for their sovereignty. 'Di ba? Napaka-importante nung part na 'yon ng ating ng West Philippines na yan. Regardless of kung ano yung sabihin ng kabilang kampo, we've already won there sa international waters. Di ba? Tama na ang pagiging takot. Panahon na para maging matapang. Ngayon lang naman, magandang umaga lahat sa inyo, Gege mga Lods.